salamat sa inyo, nandito kayo. Ano? Tatalabas. Tayo po ay merong bisita na presidente ng isang transport organization sa Metro Manila. May papakilala. Bago natin pagpatuloy ito, mag-alay muna tayo ng isang panalangin sa ating kung may kapal, pangunahan ni Mr. Elmer Jacobo. Ay, maaaring mangyari po tumayo po tayo. Umupo po tayo at tamin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, sa araw pong ito, salamat sa pagdiriwang po namin ng 130 years na kasirinlap po ng ating bansa, Panginoon. Salamat po at nakarating po ang mga opisyales ng AMLO na maluwalhati sa aming probinsya ng Camarines Norte. Salamat po sa kaligtasang ibinigay mo po sa kanila at nakarating po sila ng maluwalhati, Panginoon. Salamat din po sa kalusugang taglay namin. Salamat din po sa business na binigay po niyo sa amin at kaligtasan po ng aming mga sasakyan, ng aming mga miyembro sa business po ito. Panginoon, samot dalangin po namin na sana po kaming lahat ng mga pangulo ng samahan ng transport group sa probinsya po ng Camarines Norte ay maliwanagan po sa dadalhin po nila sa amin na kung ano man pong bagay na kabutihan po sa aming mga miyembro. Patuloy, tatawagin natin yung mga presidente. Parang roll call, tumayo lang po para kayo po ay makilala. Si Arnel Pagao, presidente, vice president, ng Dami DDO. External affairs ay si Jojo Crescene, Tabahuda, dahil Maslason. Si Engineer Rodi de Vera, yung secretary, wala pa po. Si Edwin Oligario, yung treasurer, siya yung MMN po. Adriano Mayores, yung auditor namin, ay wala siya, pero auditor pa siya dito sa atin, pero napalitan na yung president, siya dati presidente ng San Lorenzo Duis, at siya si Mr. Cesar Estraves. Si Mr. Rodel Sinagoste sa Katulang Bulo, dahil Dole Grapador sa Talisay, dahil tapos si Bani Valero Sula, si Frederick Incio sa San Felipe, Asensio. Si Mr. Elmer Jacobo na nanalangin. Si Anthony Lanot, Mangkamangog, Morsika. John Alcantara wala, at si kanina tatlo yung sinabi ko, si Ariel. Mga presidente namin mga nakapanood sa federasyon na bagong tataglaan dito sa Camarines Norte, pero dahil may mga wala po yung representative ng Tanaban at ng Risoa, pagkaban sila ay aking inimbitahan din kahit hindi natin membro, at yung Parakali at Kapalungga ng mga airport band. Naimbitahan natin kahit hindi natin membro yun, pero kailangan din nila yung pantawid pasada. Kung sakali naman din, nalalapat sila sa atin, tutulungan din natin. Ngayon, di na ako magpaligoy-ligoy pa. I-introduce ko na po sa inyo yung presidente ng Association of Concerned Transport Organization. Walang iba kundi si Kaefren De Luna.
Maraming salamat po. Bago po ang lahat ay makikilala ko po yung aking mga kasama. Si Richard po ng PAW Organization. At saka po si Julio ng Federation ng Pasig. At si Jun po ng Federation po ng Tricycle sa Pinya. At ganito po sa inyo siya. Si Bayo sa Fred. Bago po ang lahat ay dalawa lamang po muna ang sinasabi ng Liga Efren at saka isang nagtulungo at nag-aalam ng mga. Kaya ko po pinamumuna yan dahil nagtulungo po ang ako. Dahil kapag nakita po ng ating iba't ibang uri ng pamahalaan na kung tayo po ay pumunta sa iba't ibang ahensya ng gobyerno, pag sinabing transport sector ay napakababa po. Pag mula po tayo, kahit na po ang ating lipunan ay binabasag po ang pangalan ng sektor ng transport. Parang ang pinalalabas nila ay tayo ang pinakamasamang sektor. Tayo ang lahat na lamang po ng mga masasakit na mga salita ay sa ating po binabaraka. Yan po yung ating hindi matanggap na kailangan ay magkaroon ng pagbabago. Nag-aalab dahil karapatan na po natin ay pagkapan ang ating mga karapatan. Napakaliit na po ng pagtingin sa atin at kung tayo po ay hindi lalaban at makikipagkakaisa ay tayo po ay mawawalan na ng anak. At naging ako po ay naging messenger pag may makakaso po ang mga super. At ako po ay naging organizer sa pamamagitan ng malaman ng mga leader ang problema sa ibaba. Ako rin po ang nag-organize ng mga rally, strike, mga araw. Dahil alam po naman natin ang pagkikibaka ng hanay ng transport sector. Ang ibig sabihin po, ako yung nakashort pa lamang ay naglilingkod na po ako sa hanay ng transport. Ang akto po ay buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At kararating lamang po namin na mula po sa Mindanao at kakatapos lamang po namin sa Region 1 at saka Region 2 na nagkaroon po kami ng meeting. At ang akto po ay kumikilos ng direct po doon sa kabuhayan at problema ng mga super. Ang akto po ay walang membership fee. Ang akto po ay ang ID po ng akto ay wala akong bayad. Ang pagsasamahan lamang po natin ay dalawa lamang bagay. Pangalagaan ang kabuhayan ninyo at madagdagan ang kinikita ninyo. Proteksyonan ang kabuhayan ninyo at madagdagan ang kinikita ninyo. Ganyan po yung uri lamang ng pwede natin na pagsamahan. Maliban po doon sa mga internal na mga kalakaran ninyo sa inyong kanya-kanyang asosasyon, ay hindi po pinakikialaman ng akto yun. Dahil internal po ninyo yun. Ang problema po dito sa lugar ninyo ay problema rin po sa lahat ng lugar. Hindi lamang po dito. Dahil sa mga paghari-harian ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dahil ang pagkukulang po ng hanay ng transport sector ay hindi po nagkaroon ng pagkakaisa. Nalalaman na lamang natin na meron ng inilalabas na mga memorandum at may mga executive order na inilalabas, may mga batas na pinahihiran na hindi po natin nalalaman. Dahil ang mga nangyari po sa atin ay nagkanya-kanya tayong uri ng kalakaran. Nagkakaroon lamang ng pagpapahalaga ang ating mga nalalaman lamang natin ang mga problema kung mismo tayo direkta ang tinatamaan. Doon pa lamang tayo umapalag. Yung pag-aagawan po ng kapangyarihan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno
Katulad na lamang po ng ipinaglalaman natin na hindi lamang dito na dapat ipaglaban. Yung pag-hari-harian po ng local government. Hindi na nagre-respetuhan ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, pero tayo po ang mga tinatamaan. Sa Maynila po, ay iba-iba pong uri ng kalakaran na pinaiiral din naman po dito sa ating bayan, dito po sa lugar ng Daib. Sa Maynila po ay nagkakagawa ng kapangyarihan na ganoon din po naman dito. Doon po sa Maynila may tinatawag na single ticketing, isa lamang ang dapat gamiting ticket sa buong Metro Manila, MMDA lamang. May sarili silang iniiral na batas na ginawa ng Kongreso, yung single ticketing. Ang nangyayari po doon, may sarili silang traffic enforcer, may sarili silang ticket, may sarili silang time and penalty kung magkano ang dapat na mga bayarin sa mga huli sa atin. Ang sinasabi naman ng LTO, mas makapangyarihan kami dahil kami ang nagbigay ng driver license ninyo at sa amin kayo nagpaparehistro. Kaya may sarili din silang traffic enforcer at may sarili din silang batas at may sarili din silang paligid kung magkano ang mga dapat bayarin. Ordinansa po ng local government, may sarili rin po silang batas, may sarili rin sila kung magkano ang ilalagay sa bawat violation, at may sarili rin silang traffic enforcer, at may sarili rin daw silang kapangyarihan. Ang LTFRB po, may sarili na rin silang ticket, at may sarili na rin silang traffic enforcer. Ano po ang layunin na propaganda ng government? Para madisiplina raw ang mga traffic, madisiplina ang mga unmoving violation, yung katulad po ng kulorong, out of line, etc. Yun yung layunin ng bawat isa ng mga nabanggit natin. Ngayon, sa legality po, ang local government ay hindi naman talaga dapat na mga ilang ng batas ng nasyonal. Dahil doon po kasi ang tricycle, ang prangkisa ay nanggagaling sa LTFRB. Gawa na sinasabi nilang batas na territorial nila yung binibigyan ng prangkisa, ibinigay na ang right ng local government to sa tricycle. Yung tricycle lang, dahil territorial nila yung prangkisa ang ibinibigay. Pero kung ang halimbawa po ang prangkisa natin ay nanggaling sa nasyonal at kuminsan ay 5 syudad ang ating dinadaanan, hindi na po angkop dun sa ordinansa na ginawa ng local government dahil nagkakaroon na siya ng paglabag. Dahil ang binigay sa ating driver license ay buong Pilipinas ang kapangyarihan ng ating driver license. Bakit pag ginuli tayo ng local government ay hanggang doon lang sa territorial nila, pag lumabas ka na at nahuli ka ng LTO, ang violation ng driver without license, yan po yung binibigay na violation. At pag nagkaroon ka pa ng aksidente, automatic kawawa ka. Dahil ang territorial lamang na ibinigay sa inyong ticket ng local government, ay doon sa territorial lamang ka. Ngayon, ang sinasabi namin na sa government ganito, bakit para bang ang lumalabas ang public utilities ang pinakamasamang sektor? Dahil halos lahat ng iba't ibang ahensya walang ginawa kundi nakabantay sa atin. Hindi naman para disiplinahin tayo para sila ay tumaas ang revenue. Hindi naman mag-aayos ng traffic yun Hindi naman nagdidisiplina yun ang tinatawag na mga may violation na yung hindi dapat dumaan sa main road ay dapat ay hulihin nila Hindi naman nila binibigyan ng halaga yun Yung mga out of line, yung mga kulurong, yung mga nanganganak ang prangkisa, yan dapat ang binabantayan nila Hindi naman sila nakatingin dun Ang tinitingnan nila kung paano kanila hulihin para sila ay pagkaroon ng budget ng revenue sa kanya-kanyang ahensya ng pamahalaan na hindi nakatulong sa atin. Yan po yung mga problema natin talaga ng direkta dito sa hanay ng transport sector. Ngayon, ano po ang ginagawa natin? Katulad po ng lumabas ng Department Order 2008-39, Executive Order po, Department Order ng DOTC. Yung tinatawag na wearing sticker at saka yung tinatawag na wala kang uwelo. Yung dating 150, ginawa po yung 1,000 per offense. Halimbawa po, inahuli ka ulit ng kalahating taon,
nang nahuli ka na nakachinelas ka o nakasanto ka. Second offense po, ang ano mo na 2,000, suspendido ka na po ng 2 buwan. Halimbawa po 1 taon, nahuli ka ulit doon sa ganung klaseng violation, nakatatlong beses ka na, suspendido ka na ng 6 na buwan at babayaran mo pa 3,000 plus. Kung halimbawa po 2 taon, bigla ka nahuli rin dahil hindi naman nabubura yun, revoke na po yung lisensya mo habang buhay ka na hindi makakapagpares. Yan po yung mga batas na umiiral sa ngayon na baka hindi pa natin masyado naiintindihan. Dito po naman sa lokal ng local government, isa lamang po ang problema eh. Katulad po dito sa Isabela, isa lamang po ang problema sa inyo. Hindi po naman tayo bibigyan ng prangkisa. Ang number 1 po nang hinahanap sa atin ng LTFRB, yung garage mo for required doon sa ipapile mo ng application kung may terminal ka. Sa mga tuwid, kung may terminal ka, magpapile ka ng request na ikaw ay magbubukas ng linya sa pamamagitan ng terminal na propose mo. Halimbawa, may narkila kang private lot or tomato, yun ay sasagwit mo na papunta doon sa isang rota mo. Ibig sabihin, ang nagbibigay ng right, hindi yung local government. Ang nagbibigay ng right ay yung party ng LTFRB. Sa ganung sitwasyon, inaagaw na rin ng local government. Halimbawa natin, katulad po sa Mindanao, ang poproteksyonan nila doon ay yung mall. Pero magtatayo ng SM. Ang gagawin doon, may kakausapin na isang mayor o hindi kaya ay konsihal ng transportation committee, chairman. Ano pa ang gagawin doon? O magpapackage din sila. Pwede ba ipasa mo, lalagay na ang lahat ng ordinansa mo, yung mga sasakyan na yan. Ilagay mo sa likod ng aking mall, kahit na napakalayo sa tao, para yung tao magpupunta lahat. Sa makatawid, ang pinoproteksyon na nila doon, hindi talaga yung layunin, yung gumanda, hindi yung layunin doon sa benefit ng ating mga nangamananakay. Kundi ang benefit niya ay proteksyonan mo yung tinatayo na mall. Para magpapogi po siya, yung mukha ng mall ay makita na gumanda yung kanyang bayan, pero hindi na niya pinitignan ikaw at saka yung sumasakay sa iyo kung naapektuhan. Ganun po yung mga nagiging problema. Ngayon, ano pa ang dapat natin gawin dyan? Ang dapat gawin po natin dyan sa strategy ng pakikibaka, simple lang. Si Pres Harry ay nakapag-file na po dito sa inyong pamahalaan ng munisipal ng paglaban doon sa parte ng tinatawag natin na pag-aagaw ng kapangyarihan o pag-aabuso ng isang paggawa ng ordinansa. Na dapat ay nagkaroon mo ng public hearing, pakitang tao at attendance na lamang yung public hearing na hindi naman napapakinggan yung kapangyarihan ninyo. Kaya inilalaban natin doon, sisilipin natin yung saan tayo nagmula, sino nagbigay sa atin ng right. Hindi naman dapat pag-usapan na taga rito ka dumadaan ka sa aking bayan kailangan ang gusto namin ang iyong gagawin. Hindi kailangan ng ganun dahil meron tayong national law na nagbibigay sa atin. Pwede yun sa tricycle, di ba? Nagbibigay sa kanilang right. Pero kung ang prangkisa natin lang galing sa national, ang right dapat restituhin naman nila yung kapangyarihan naman ng national. Hindi kailangan yung ordinansa lamang na nakakapinsala doon sa batas ng nasyonal ay mismo nandito ka sa bayan mo, kakainin mo na yung batas ng nasyonal. Babastusin mo na. Kaya nga po nagkaroon ng tinatawag na yung joint agreement ng DOTC at saka ng DILG. At may sinabayan pa ng Department ng Executive Order ng Pangulo yun. Kaya sinasabi doon, ay huwag pakailaman ng local government yung parte na nanggaling sa national. Ang pakailaman na lamang nila ay yung tricycle. Di ba po? Yun yung legality ron. Kaya may plano kami na ang gagawin po natin simple lang. Dinadaan natin sa public hearing, dinadaan natin sa sulat, at dinadaan din natin patungo kay governor, etc. Kung hindi re-respetuhin ang ang final po natin dyan, ay aatas lamang natin yung mga pinareceive natin, yung concern ng ating problema. Ang gagawin ko po naman doon, i-attach ko lamang yung letter ninyo at kami na po ang pupunta sa mismo sa DILG para lumalabas yung dito
DILG na magkaroon ng representative para doon natin talakayin yung legality na kumbinahin nila yung DOTC at kumbinahin nila ang LTO at saka ng LTFRB para ang lumalabas, puro national na yung kausap. Kasi kung dito po kayo magre-request ng LTFRB na papupuntahin dito, ay hindi naman at may personal interest yung local government eh. Kahit anong klaseng kwentuhan ninyo dyan, tatalikuran lamang kayo niyan at kakamutan lamang kayo ng ulo. Tapos na. Kasi yung interest nila, yung gusto nila mangyari, yung pagsuporta, yung under the table. Siyempre, kung ako yung magtatayo ng mall, ako yung chairman ng committee na transportation, kung ako man si mayor, kung may under the table naman yon para sa protection ng kanyang itinatayong mall o etc. na tatanggalin kayo sa kanya-kanyang terminal. Diba? Hindi na niya tinitingnan yung halimbawa ay dito bababa yung drive, yung pasahero. Gagawin niya ang terminal ay doon naman sa tinatawag na pinakanduktok na napakalayo na nasasakay ulit yung pasahero. Di magdodouble, hindi dapat ganun yung tinatignan doon. Kaya ang pinoproteksyonan po natin ay yung ating trabaho eh, yung ating binigay na prangkisa eh, yung magandang serbisyo sa ating mga pasahero eh. Yun lamang ang pinoproteksyonan natin doon, hindi yung internal nila, yung sinasabing pag-unlad ng bayan. Diba? Yung protection ng tulong para sa taong bayan, yun ang tinitingnan natin doon. Hindi natin titingnan yung pag-unlad. Kasama sa pag-unlad yun eh. Di bahala na kung talaga may pupunta doon. Di maglagay tayo ng prangkisang papunta doon. Diba? Pwede tayo mag-modification eh. Kung halimbawa natin ay medyo malapit-lapit na tayo doon, ang gusto mo naman ay magkaroon ng prangkisa doon, ay magkagaling din sa atin. Pero hindi pwede yung mga terminal natin nakatalaga dyan, na nasa private property, na umuupa tayo, ay basta na lang tayo paalisin. Hindi makatarungan yung ganong proseso. Kundi may pamamaraan naman na pwedeng gawin, kung gustong proteksyonan yun, hindi maglagay tayo ng modification, hindi kaya yung tinatawag natin na parang alone na sa rerouting, na parang dadaan ka rin doon. Diba? Parang ganun yung dating. Pero yung sasabihin mo yung 100%, ang sasabihin mo, hindi, lahat kayo, kailangan, nandun na sa terminal doon. Lahat, tatanggalin ang terminal. Pangit yun, hindi makatarungan yun. Inilaban na po namin yun, doon po sa lugar ng Isabela. At nagkapugpukan po doon. Napanalo po namin yun. Ang ginawa pa nga ng mayor doon, sinaraduhan pa lahat yung mga private terminal eh. Pero hindi rin nanalo yun. Kaya ang gawin po natin, isa po yun sa mga sistema na pinoproblema ninyo. At papasok na rin po doon yung legality ng ang mga tricycle ay hindi kailangan dumaan sa main road. Pwede po sila natatawid lang. Pero hindi po sila pwede na sa talagang biyahe nila ay halos 50% ay tinatakbuhan na yung main road. Diba? Dahil mayroon po tayong federation ng tricycle na ganun po ang ginawa sa area eh. Ganun po yung gagawin natin. Ang very importante, meron sa lokal, meron pang national. Para lumalabas po ay may pay tayo. No? Kasi ang akto po kasi, hindi naman kami banat lang ng banat eh. Tinadaan muna natin sa mga tamang proseso. Katulad po ninyo, may sulat na kayo. Tapos susulat kayo sa akin. Tapos yung sulat ninyo, gagawin ko ng endorsement ng letterhead ko. O ngayon, ako mismo, makakarating ako sa DILG, nakakarating ako ng direkta sa DOTC, nakakarating ako ng direkta sa LTO, nakakarating ako ng direkta sa LTFRB. Eh, under lang naman yan nung nakataga Maynila eh. Kaya kung doon na po yung pag-uusap, tapos nakaatas yung problema ninyo, hindi lamang usapin na po ng inyong local area, kundi nagiging kasali na sa programa doon sa aming kapag-aapila, yung party ng usapin doon sa itaas ng kanyang amo. Ngayon, kung siya po naman ay tinatawag natin ng director dito, paalarma siya. Di ba po, halimbawa, yung katulad ng ginagawa ko, pag may problema sa LTO, tatawag lamang sa akin yung leader ko sa Mindanao, kaya friend, iniipit ang aming mga dokumento rito. O sige, pumunta ka dun sa hepe, tapos tumawag ka sa akin, tapos kakausapin ko yung hepe mo. Hindi parang kung lumalabas kausap na kasama na ninyo ako ng oras na yon. Kasi ang solusyon naman po niya nasa Maynila eh. Pag tinawagan na ng mga taga Maynila yon, di ba? Wala namang magagawa na yung si director kundi susunod eh. Ganon din po sa LTFRB, ganon din po sa DOTC, ganon din po sa Ombudsman, ganon din po sa Krabi. Yan po ay kalakaran ng serbisyo na talagang ang problema, kung meron po tayong national, ganon na po yung uri ng pasakat. Hindi na po yung lahat ng dokumento ay nandito.
kundi may first step kayo rito. Pag hindi pa po kayo pinakinggan, magsusulat lamang kayo sa akin. Ang gagawin ko naman, yung sulat ninyo i-attach ko, magkakaroon naman akong sulat. Binigyan na ninyo ako ng right para mapag-usapan yung mga problema ninyo. Di ba po, tama yon sa observation po ninyo, tama pa? Di ba? Kasi ang very importante, yung pagsulat ninyo sa akin na pinaalam natin, pero ang katotohanan nun, ginawa lang ninyo ako dun na magbukas ng pintuan para maparating Binigyan ninyo ako ng right dun At sabihin ko lamang, Chairman, sinulatan ako ng mga tao ko dun sa lugar po ng dait. Ito po ang problema nila. Ang problema po ay yung iyong ahensya. Yun yung endorsement ko, na isusulat ko. Mga katuwid, naparating ko. Anong gagawin kayo ni Chairman? Kapag halimbawa may tatakyon, hindi gagawa kayo siya ng endorsement na letter na eto, aksyonan mo to, etc. Ay pag sinulatan na yung hepe, hindi ba po iba na yung dating nun? Ay yung mga direktor naman na yan, pupunta rin naman ng Maynila yan Kaya nga po yung sinasabi ko sa inyo, ganun po yung isa sa pwede natin pagtutukan. Na wala po kayong anumang nakabayaran sa amin at wala rin kayong magiging obligation sa amin, kundi ang inyo lamang na pwedeng ibigay sa akin, magkaisa lamang kayo at magkaisa lamang kayo para respetuhin kayo. Kasi pag hindi po kayo nagkakaisa at pinipilit niyo pasagin kayo, yung lamang na nagsipsip, huli lang aalisin yun Pero ang katotohanan nun, lahat kayo aalisin na Di ba po? Ano pa yung kikitain ninyo? Wala na. Sa ngayon pa lamang mas lamang na yung tricycle, pero hindi naman pinatutukan ng gobyerno. Siyempre, tanong natin dyan, hinuhuli mo kami, pero kami naman ang legal na sumusunod sa inyo. Bakit hindi mo naman kami, bakit hindi natin baliktarin? Yung illegal muna, ang hulihin mo. Hindi naman namin ikaw inuutusan dahil hinahanapan mo kami ng legal na kilos Katulad nga po ng sinabi ni Pres, humihingi kayo ng permit kasi ang purpose sa inyo, alisin kayo sa mga terminal ninyo. Ayaw na kayo bigyan ng permit. Di ba po? Babanatan kayo ng illegal. Di ba po, ganyan na ibabanat sa inyo? Ganyan yung laban ko kay kay Mayor Puerto ng Montalban Ayaw bigyan yung mga permit Ang gusto niya ay magkaroon din ng general kasi kadalasan kasi nagkakaroon sila ng pondo sa mga nagtatayo ng mga mall Ngayon, ang gagawin dyan, ganito. Pumunta kayo doon. May sulat kayo na kayo yung nag-a-apply. Nandun yung mga requirement. Patanggap ko sa kanila. Hindi man kayo bigyan ng permit, pero na-receive na yon. Diba? Ibig sabihin, anong violation ninyo? Ay hindi naman kayo nagkulang doon sa kalakaran niya. Diba? May hawak naman kayong dokumento. Ang masama doon, yung talagang wala kayong dokumento na kayo ay hindi nagpupursige na magkaroon ng permit. Ay ayaw nga kayong bigyan Pero yung requirement ng pamahalaan na sinusunod ninyo siya lang ang ayaw dahil meron siyang personal interest. Di ba po, sa akin, kayo po, di ba dati kayo sa government? Di ba po tama yon? Doon sa parte ng legality, hindi naman pwede na tutulan mo yung sumusunod ka lamang doon sa alitutunan nila na kapag may asosyasyon kayo kailangan na mag-file ka ng permit Sumusunod ka doon sa gusto nila Di ba? Pero siya ang ayaw ngayon anong violation mo kaysa kayo pumunta? Pa-receive mo yun, kahit ayaw kapigyan. Re-receive naman yun Di ba po? Sumulat ka sa kanya na ikaw ay nagpapay. Ito yung sa amin. Ngayon, pa-receive mo doon, wala naman si Mayor. Tatataka naman ng ganun yun Pagkatak mo, bigyan ka man ng permit, aprobahan mo kay hindi yun, nagka-apply ka. Pwede mong ilaban yun. Ganun po yung isa sa mga strategy ng pakikibaka. Tapos, ang gagawin po natin, na ganun sabi pa doon sa pag-usap ninyo, pagsulat sa akin, susulat po ako doon sa sekretary ng DILG. At naniniwala naman ako na pagbibigyan ako noon. Dahil alam naman nila na nire-respect ang akto Hindi naman po pinapastos ang akto doon sa mga iba mga ahensya. Dahil kami po kasi nakikipag-dialogue na kami bago kami kumikipos. Hindi yung kami yung pinatawag na punta lang naman. Yung po yung ng pinunta ng akto rito. Pagkatapos po ay tungkol naman po dun sa tinatawag natin na card, yung discount card.
Bago po magpakasyon, narinig din naman ninyo sa mga radyo na yung akto at na-interview pa ako ng ilang beses to. At nakunan pa ako sa LTFRB ng tinatawag na pagpapile sana namin ng petition ng Talipid bago magpakasyon. Alagay ko po, may nakapanood sa inyo, pinakugit-ugit yun sa gabi at saka sa umaga. Nailagay pa sa diary yun. Akto, magpapile ng petition ng per increase, piso. Diba dahil umabot na po ng 46-47 pesos per liter nung bago magpakasyon. Ano po sabi ng gobyerno? Siyempre, baka naman pwede po na huwag na kayo mag-file ng petition. Sabi ko, wala na po kami kinikita, bakasyon pa ngayon. Ha? Bakasyon pa ngayon. Wala na po, kalahati na lang po ang kinikita namin. Dahil bakasyon, wala pong estudyante. Tumaas pa po ang presyo ng langit. Ano naman ang pwedeng ibigay ng gobyerno kung sakalang ihinto namin? Pwede ba kayo magbigay ng subsidy? Kaya nga po yung 1,050 pesos, yung po yung 3 pesos discount sa loob ng isang buwan ng bakasyon lang. Kaya kung hinahintay 1,000, kung 25 liters ka, di ba po, sa isang buwan, sa 3 pesos, yun ang average ng expenses mo. Binigay yung para na bakasyon lang. Ngayon, ang ginawa po doon, nagbigay kayo ng subsidy. Nakinabang ngayon lahat, hindi akto lang. Kasama na po yung tricycle, sinama na po yung morticap. Dati hindi kasama yan eh. Sinama na po yung morticap at saka yung van, yung UB Express, yung tinatawag natin na aircon ba, UB. Kasama na po yan doon sa bibigyan ng benefit. Ngayon, ang lumabas po dyan, hindi pa ako pumayag doon sa kanilang kalakaran. Yung daw tinatawag natin na bibigyan ng card, ay pupunta raw sa Grammy, yung mga ng pulis, at kayo ay pupunta. Ano sabi ko? Alam mo, hindi naman ganyan ang usapan natin. Ang usapan natin, ibibigay niyo 1,050, pero yung hindi na kami gagastos. Eh kung papupuntahin pa, halimbawa tayo doon sa Krami, yung mga kampo, yung mga kampo rito. Pupunta kayo sa kampo, kukunin niyo yung card, mamamasahe kayo, isang araw kayo na hindi lumabas. Diba? Sa pagkuha ng card, ang tanong ko sa inyo, 1,050 pa ba makukuha ninyo? Eh kung wala pa yung card mo ng oras na yun, kaya hindi mo ako pumayag doon, napahinto ko yun. Eh hindi nga ako nakita noon sa Krami, dahil nagre-react ako nun eh. Ano sabi ko? Kayo pumunta sa terminal, para hanggang lumalabas yung driver, pwede mag-iabot yung card. Ginawa po yun. Hindi pa rin ako nasiyahan doon. Anong ginawa ko? Ibigay lamang ninyo sa akin yung pangalan ng operator, ibigay ninyo sa akin yung case number, ibigay lamang ninyo yung plate number, at saka kung anong rota yan. Kami na po ang pupunta doon sa Department of Energy. Tapos kami na rin po ang kukuha ng card. Pag nakuha namin yung card, i-deliver namin dito kay press. O di siya na magbibigay doon sa bawat presidente ninyo. Kaluwagan po ba yun o hindi? Ganun po yung ginagawa namin. Ginagawa na po ngayon. Kaya ang ginagawa po namin, kasi kayo po ay nakapag-file lamang noong 16, kailan lang, wala pa 2 linggo? Wala pa 2 linggo. Ang ginagawa po doon, yung pakapapel po ninyo, pinorward ko na po yung email niya doon po sa Department of Energy. Matapos yung po naman, ay titignan ang record ng department, yung record dito sa Legazpi, kung saan diyan kayo kumuha ng prangkisa, at saka doon sa LTO. Iko-convert po yun, bago kayo bibigyan ng card. Yung pagbibigay po ng card, hindi naman lumalabas na matatapos yun. Kahit kailan nila ilabas yun, yun ang bilang nun, na yung card ninyo talagang may halaga na yun. Hindi po yung pag hindi kayo nabigyan, baka sabihin, pag 1 buwan lang yan, lalagpas na, wala na kami. Hindi po ganoon. Kaya lumalabas po yan, step by step yan na ibinibigay. Kaya pag dumating na po yung sa inyo, ganito po kasi yung card na ibinibigay eh. Ganito po yan. Ito yung mga nakuha ko na.
Ngayon, ang lumalabas po to, ganito po yung ibibigay, nakalagay po yung plate number. Etong card na to, hindi naman ninyo pwedeng gamitin to sa ibang jeep eh. Doon lang sa jeep na yun ninyo magagamit. At yung 1,050, pwede ninyong gamitin to, isang lagay lang. Bahala kayo kung paano ninyo ubusin yung 1,000 ano. Pati sa akin ng mga observation, libre naman eh. Hindi tanggapin natin. Di ba po, wala namang mawala. Subsidy, pera natin to eh. Tanggapin natin. Kahit kailan nila ibigay ito, importante, makuha natin. Akin yan eh. Hindi naman pwede. Kasi pag hindi nila tayo nagawan, at original na may prangkisa tayo, malinaw na malinaw, ninakaw nila. Kailangan mabigyan tayo. Kasi pag hindi niya binigay ito, problema to. Parang ninakaw na naman yung pera. Para bang nagbigay lamang ng 1/4, yung tinatawag natin na iba ay hindi na ibinigay. O di ba? Laking pera rin yan, libo-libo yan. Katulad sa tricycle, nabalitaan ko. Sa tricycle, ang bibigay din, ganito eh. Pagkatapos ang ibibigay dito, 1,500 pa nga eh, dahil gasolina eh. Ang alam ko, ganun eh. Kaya nga po, dapat may card eh. Ang balita ko, ang binibigay doon ng mayor eh, 150, kulugan eh. Kaya nga nakikita ko, doon pa lamang, may political motivation. Kaya nga nung sinabi ko na, ibibigay ang right sa mga mayor, sabi ko, politika na yan. Diba? Nabastos na yung proyekto. Pero ang original na nagsimula to, ay yung akto. Kasi doon sa pagpay natin, na tumaas ang presyo ng langis, na malapit na magbakasyon, na dapat ang kapalit yung pagtaas ng pamasahe. Ito yun. Kaya nandun na naman yung kaya nakatingin ako lagi. Pagka nakita mo yung ganung sitwasyon, automato, ako mismo magwawala. Kasi kayo hindi nakatanggap eh. Diba? Ninakaw nila yun. Basta importante, nakapagsabi tayo, may record kami sa computer. Hindi pwedeng hindi tayo gawat. Kung totoo na yung prangkisa naman nyo ay totoo. Kung hindi naman totoo yung mali yung nilagay ninyo doon at wala naman kayong prangkisa, kaya expired na, hindi talaga kayo magagawa nito. Huwag naman ninyo kami aawayin. Kasi ka dito, tumutulong lang kami. Diba? Kung nawawala yung pera, pagtulungan natin na magwala rin tayo, na ibulgar natin, na ninanakaw ng Department of Energy, yung pera na dapat ibigay dito. Kasi tayo ay ginawa yan na billion ang pera, 50 million, na para din sa atin, na ibibigay sa mga public utilities. Hindi pwedeng mawala yun at hindi tayo pwedeng hindi tumanggap. Dahil pag hindi tayo nakatanggap, ninakaw kasi wala naman sa amin yung pera eh. Wala naman sa atin eh, di ba? At may nakatanggap na. Ito mga ruta namin na nakakuha na. Na mismo ng aking pinakukuha nga doon, na nakabantay siya doon sa Department of Energy, walang iba kundi si Kahulyo. Inassign ko na siya ron. Na lahat ng mga nagawa ng card, pinakukuha, pinare-receive na lang sa kanya lahat. Tapos pinare-receive. Tapos pagdating ko naman, kaya kasi nasabi ko, card muna bago requirement. Diba po? Kasi pagka halimbawa ay bibigyan ka na ng card, doon mo palang ibigay sa akin yung Xerox copy mo at saka yung ORCR mo. Hindi yung wala pa yung card, nagpapasero ka ng ORCR tapos hindi ka mabigyan, hindi gumastos pa tayo. Diba? Ibigay mo na yung card, tapos ipare-receive na lamang ni press, tapos bigay nyo yung bigay nyo sa akin yung kopya para lumalabas. Yun naman ang i-report ko naman doon sa Department of Energy na talaga na-receive naman ninyo. Tsaka ito, hindi pwedeng gamitin ito ng ibang sasakyan. Kung ano yung nakalagay na plate number ninyo doon, yun yung pinakang gagamitin lang. Kaya itay-itay lang kayo doon, kaano lang ninyo, ina-assist pa yung kahit naman dumating pa sa susunod na buwan, hindi naman po mawawala yung inyong tinatawag na card. No? Tapos ito po, gagamitin ninyo sa loob ng 5 years. Pero mali po yung pagkaintindi ng iba na buwan-buwan may 1,050. Mali, isang beses lang yun. Hindi po yun yung sinasabi natin na 5 taon na yan. Ibig sabihin 5 taon, halimbawa po kasi member kasi ng Department of Energy ang LTFRB at saka LTO at saka yung police. Member sa paggawa nitong proyekto na to. Ngayon, kung meron ka dito, kahit wala ka na masyadong dalang decision,
ORCR, pag meron ka nito, ibig sabihin, hindi ka magkakaroon nito kung hindi dumaan doon sa LTFRB at saka LTO na ikaw mismo ay may prangkisa. Kaya pwede mong ilagay ito sa pitaka mo na ito naman walang bayad. Yun po yung benefit nito. No? Pagka may binibigay pong discount dito sa mga gasolinahan, ang mangyayari na po kasi, pag wala na kayo nito, hindi na kayo bibigyan ng discount. Yung binibigay na 1 peso o 150. Kaya 5 years po ang tagal nito. Kung may benefit na pwedeng ibigay sa transport, ito na lang ang lalagyan ng pondo kung may ibibigay muli pag tumaas ulit po ka. Ito po. Yun po, at least ang ginawa lang naman namin dyan, kung kayo magpapay ng extension of validity, kung kayo magpapay ng motion, ay meron dito parang lingguhan na pumupunta rito. Di ba po? Na naglalakad, na pumupunta rito sa ating lugar. Ngayon, ang lumalabas, kahit na paano, kinukunan din kayo ng fee, ng service. Di ba po? Kinukunan kayo eh. Ngayon, ang tanong ko po sa inyo, simple lang. Bakit pa tayo nag-uutos doon sa LTFRB na pwede naman yung inyong federasyon ang gumawa ng one-stop shop na mismong kayo na rin ang nagtatrabaho? At yung ginabayad ninyo doon, lugar na 300 pesos, ay kung ang service na lamang ng pampamasahe, kung maramihan naman yan, ay 150 o 1 peso, 100 pesos. Hindi nakatubo pa at nakakapasok pa sa federasyon ninyo at nakapamlingkod pa yung federasyon ninyo. Ang gagawin po natin, ang aking sinasadya sa inyo, umupa kayo ng opisina para ka-respeto-respeto yung inyong organisasyon. Kasi kung wala kayong opisina, tapos sinasabi ninyong federasyon kayo, nagkakaisa kayo, paano tayo re-respetuhin kayong opisina o kung bahay nga natin, wala tayo, yabang-yabang respeto. Labang ka ng laban sa inyong mga karapatan, pero may sariling bahay, sarili mong wala ka. Di ba? Kayo, kung mayroon na kayong sariling opisina, palagay ko naman, at may nakalagay na pangalan ng signboard doon sa opisina ninyo, at lagi may nagkatao doon, at meron kayo tinatawag ng mga services na katulad ng one-stop shop, na kayo na mismo ang naglalakad sa pamamagitan ng federasyon ninyo, ay palagay ko, ka-respeto-respeto naman yon. Kaya kung may maupahan kayo dito, sinasabi ko kay Pres, kung umuupa po kayo, ng 3,000 a month. Palagi ko may maupahan kayo ng ganung halaga na hindi naman kalakihan. Ang importante lang, kahit isang lamesa lang eh. Ba't may masabi lamang na kayo may opisina eh. O, kahit na yung kalahati, magagaling na rin sa amin. Di 1,500 na lamang yung obligasyon ng asosasyon. Diba, tulong ko na yung kalahati ng bayan para may aso agad. Ano nga ang gagawin namin? Susulat mismo ako sa LTFRB at saka sa LTO para yung mga proseso ng mga dokumento natin, kayo ang bigyan ng right na yun naman ay para sa member lamang. Wala tayong pakailam sa iba. O, di ba? Kayo, kung kayo mismo ay nagtutulungan na hindi na ninyo inuutos dun sa iba, hindi pa kayo naabala, kaunti na lang pinaano ninyo, hindi maganda yung federasyon ninyo dahil may direktang tulong sa mga member ninyo. Di ba po? Dapat ganun kaagad yung proseso ng inyo, pagandahin kaagad natin yung uri natin. Kasi, para ba yung sistema kasi natin, halimbawa, pumunta ka ng opisina, pumunta ka doon sa office, ay ikaw ay nakasando at nakachinelas. Tapos pagpunta mo doon sa opisina ng gobyerno, ang gusto mo, ikaw ay entertaining ka agad. Pag hindi ka kinausap ka agad, galit ka, sinasabi mo na minamaliit ka. Ay doon pa lamang sa sarili nating katawan, may problema na tayo eh. Di ba? Kailangan ipakita natin yung uri para respetuhin tayo. Yung uri natin, tumaas na yung antas. Hindi yung tinatawag na driver ka lang, hindi tayo siniservice. Subukan ninyo na katulad ng ginawa namin sa iba. Na pagka meron kayong opisina na masasabi, tapos may kakaroon tayo ng letter na isasabit natin yung STC ninyo dito sa Sangguniang Bayan at saka dito sa tinatawag natin na yung kay governor office para yung inyong federasyon, pag may pinag-uusapan tungkol sa transportasyon, kinukumbida ang federation ninyo at kagalang-galang ang dating ninyo. Kasi may opisina kayo eh. Meron kayong direktang serbisyo
dun sa tinatawag na bawat lukan ninyo. Para lumalabas, may direkta kayong tulong. Kung kayo naman ay mga presidente, dun sa mga operator, may direkta kayong suporta. Diba? Manghingi ka man ng tinatawag natin na butaw doon, hindi manginginayang yun. At kung halimbawa ay nahuli yung lisensya, meron na rin maglalakad na para doon, hindi na magpapagod pa yung presidente doon para bala pa. Kundi meron kayong tinatawag na isang swertuhan na halimbawa ay isang liaison officer na parang ang lumalabas ay nanggaling na rin doon sa presidente. Meron kayong tinatawag natin na yung officer of the day na halimbawa walang labas yung isang presidente, siya kayo ng bantay doon. At kung kumikita na yung opisina ninyo, kung sino yung day na yon, meron man lamang siyang pangbili ng bigas na hindi naman na zero, na yung pamasahe niyang pagpunta doon, yung paglaban ng asawa niya, ng damit niya, ay pati yun inalilibre pa. Kailangan makita natin yung ganong proseso. Ang very importante, paano mo muna mapapaglingkuran yung member mo? Kailangan papatigasin mo muna yung party ng member mo kasi yun ang magpapatibay ng kasamahan mo eh. Diba? Hindi naman perfect kumano ka, sisiga-siga lang tayo doon, ikaw na naging presidente. Hindi yung tinatawag natin na nag-inuman lang kayo ng gabi. Dumami yung kainuman mo, binoto ka na nung isang araw eh. Ikaw na yung presidente. Kailangan, kung presidente, may direkta tayo na serbisyo para ibinibigay sa mga member natin. Ganon po yung gagawin natin. Kaya po ba kayo doon sa ganong sistema? Na magtayo kayo ng isang, mauupa kayo, kahit sagot na namin yung 1,500 yung kalahati, para lamang mabuo. Pagkatapos pagdating po noon, dadalhin ko yung mga malalaking tao, magkakaroon tayo ng, pag may opisina na kayo, isasabay ko na rin bago pagpunta rito, na kayo ay pinapayagan na ng LTO at LTFRB na magdala ng direkta doon sa kanila. Para yung LTFRB doon ay pwede kong hilahin dito para kasama siya sa pagkat ng ribbon. Tapos guest na natin yung ibang mga opisya ng gobyerno para ipakita natin na tayo ay karespeto-respeto. Pwede ko pong gawin yun eh. Pwede kong dalhin dyan yung LTO, pwede kong dalhin dyan yung LTFRB na hepe. O kung medyo malaki-laki tayo at malalaki-laki ang crown, pwede ko pang hilahin si Chairman Lalusis. Ganun po yung pwede natin gawin para lumalabas, may program tayo. Para makilala tayo ng lubusan, hindi yung tinatawag na para tayong squatter, na kanya-kanya tayong punta, pag hindi tayo napagbigyan, bulong lang tayo ng bulong ng sarili natin. Kasi kung tayo lamang mag-isa, ay walang mangyayari, bulong lang tayo ng bulong. Di ba po, magtatampo ka lang sa sarili mo. Pero ang gawin po natin, problema ng isa, problema ng lahat. Halimbawa, yung asosasyon niya, may problema. Kailangan lahat ng Federation President, pagka ng dialogue, kasali lahat. Para iba yung dating ng motivation ng tingin doon ng opisya ng gobyerno. Hindi ba kasi, tama? Turuan lang yan eh. Wala namang matigas ng opisya ng gobyerno eh. Maniwala po kayo sa akin. Wala. Lalo pa pag may ombudsman na. Lalong-lalo na yung malapit na mag-retire. Hindi ako naniniwalang matigas yun. Di ba po, totoo yun? Kasi kahit na ano tayo eh. Hindi totoo yun. Kaya paniwala kayo hindi. Ang kinailangan ng opisyan ng gobyerno ay walang iba po diyang ombudsman. Dahil kahit hindi tumatakbo yung kaso mo, ay mas lalong kawawa ka doon pag natulog yung kaso mo doon sa ombudsman. Di ba po? Dahil hindi mo matatanggap yung ano eh. Kahit na yung pag-clearance lamang noon na pinatawad mo na eh. Hindi ako naniniwala na agad-agad magkakaroon ng order para napatawad mo eh. Ganun po yun. Kung may problema naman tayo sa pulis, pero katulad ko, malapit kami sa Krami, malapit kami sa Quezon City, malapit kami sa LTFRB, malapit kami sa DOTC, malapit kami sa lahat. Eh nakakausap ko naman ng direkta yan eh. Ganun po yung organisasyon natin. Kaya kung may problema kayo sa mga iba't ibang ahensya ng gobyerno, pwede naming mapuntahan ng direkta na patatawagan namin kung sino yung problema ninyo. Pwede naman namin utusan sila Lucis eh. Pwede naman namin utusan yung LTO chief eh. Pwede naman namin utusan yung Office of the President eh. Yan po nagawa na yan. Ibig sabihin, kami po ay nung martial law,
bago kami nakilala at nirespeto, katakot-takot po ang inabot namin sakripisyo. Naranasan po namin ang makulong. Maranasan po namin paluin ng mga monotube, itsa ng monotube. Hawakan kami at paluin kami ng batuta. Dinidimanda kami ng libel. Dinidimanda kami ng system addition. Yan po yung mga naranasan namin. Kayo po, makikinabang na lang kasi wala naman kami ang problema eh. Kayo ang may problema. Kayo, sayang naman yung impluensya namin kung hindi namin ibinabahagi sa inyo. Binabahagi na nga namin sa inyo ng libre. Hindi po naman ako pumunta sa inyo, na tumutulong sa inyo dito dahil malapit na yung eleksyon at nagkapalakpak lamang kayo. Hindi naman po ganun yung akto eh. Hindi naman kami nangakailang kung sino yung gusto nyo iboto. At saka yung eleksyon, ilang araw lang yan, uso-uso lang yan eh. Kung baga sa piyesta ngayon, tuwing ganitong date, may piyesta. Pero pagkatapos ng piyesta, wala nang kailan. Kung baga sa politiko, pinakain kayo ng tagapalakpak kayo. Pagkatapos ng at naboto na, or tumatong, 3 years na naman kayo kakilala. Pero ito pong ating pinag-usapan, ay ito po yung makatotohanan. Hindi po ito kwentong kutsero lang. Kaya ang very importante, ang panawagan ko sa inyo, palakasin ninyo yung organisasyon ninyo rito at kami ay nasa likod ninyo na wala kaming gagawin kundi proteksyonan kayo. Kita mo nung narinig ko lamang na kasi kaya naman ko nag-iurong kuminda dahil mismo ito, opisyalis dun sa rota namin eh, na pangangasiwa nito eh. Hindi naman ako dadalhin nito rito kung ako'y walang yan tao para kayo balasubasin. Eh wala naman kami sinisigil kundi ang inaano namin paano kami makatulong sa inyo eh. At subok na ninyo yung uri ng leadership ko. Kahit maliit lamang akong tao ng ganito, pinaginilagan din sa Maynila. Sa dami naman ng mga exercise, saka nababasa naman nyo sa dyaryo. Yung mga pinikwento ko po sa inyo ay nagawa ko na, hindi gagawin pa lamang. Experience na po yan. At nakita naman ninyo kung paano naman ako nakikibaka. Pero hindi po ako yung palaban lamang na basta laban, kundi dinadaan po namin sa mga digan ng mga proseso. Ang advantage ko lamang ay kami po ay nakakapasok sa iba-ibang ahensya ng gobyerno na nirerespeto kami, na kinakausap kami ng direkta. Hindi uobra sa amin yung sasabihin mo na mamaya na. Ako, hindi uobra sa amin yun. Kaya pag pumupunta po kami sa opisya ng gobyerno, may kape pa po yun. Ganun po kami, ibig sabihin kasi pwede namin siyang wasakin eh. Kung ayaw mo makipag-usap sa lamesa, mag-usap tayo sa kalsada. Ganun lang po yung kasimple lang yung laban. Hindi po totoo. Kasi naging official din po ako ng gobyerno noong 1995. Kailangan ganun. Kaya yung akto po ay kinikilala po yan sa Pilipinas. Hindi po yan kinikilala. Para makilala po ninyo yung akto at maano ninyo, mainilay ninyo yung aking mga sinasabi. Binigyan ko po kayo ng calling card, di ba? Kung meron po kayong kakilala na may computer, buksan po ninyo yan. At lahat po ng pinento ko sa inyo nandyan. Yung meeting po natin ngayon, simula po nung ako'y nagpunta rito, yung pag-uusap natin na ito at saka yung mga sinabi ko sa inyo, makikita ninyo sa website at saka YouTube yan. Pati na yung pagtulog namin kagabi doon sa 10. Diba? Nakunan pa kami doon. Yung pag-uusap namin doon sa tabi ng dagat, na para kami nagliligawan dahil bulong ng bulong si Presidente kung ano yung mga problema ninyo. Ibig sabihin, nakatanim na sa isipan natin yun. Kaya tayo po, pagka tayo ay bago magtapos, ay ang pangarap ko po sa inyo, magtayo muna kayo ng asosasyon. Tapos yung tinatawag na one-stop shop, bibigyan po kayo ng right na kayo na lamang ang pumunta doon. Mag-utos na lang kayo na papasok pa ang pera na hindi lumalabas, kayo na lamang na ang federasyon. Pag kumita yung federasyon, may power na kayo at lakas. Di ba? O, mayroon kayong servisyong direkta sa mga member ninyo. Hindi yung binabantayan lamang ninyo yung terminal para makapagputaw. Kaya nga kayo nagtayo ng samahan para maproteksyonan ninyo yung tinatawag natin na samahan. Hindi yung tinatawag na pumunta lamang kayo doon para lumalabas ay o magputaw ka. Ang pinagsasamahan lamang ng iba yung terminal. Hindi naman talaga yung direktang problema ng ating mga member. Huwag po tayo gumaya sa ganung sitwasyon. Ang isipin po natin, may federasyon na kayo,
ano yung gagawin ng federasyon at saka ng national para doon sa mga member dito. Di ba po, kung may problema ka sa ticket, may isang utusan. Kung may problema doon sa LTFRB, at may problema kayo doon, pumunta halimbawa si Pres, hindi kayo niintindi, tatawag sa akin si Pres, sa harap ni Director, nandun mismo ako sa harap ng Dennis Ladusis para makausap. Ganun lang yung, may solution na eh. Hindi na kailangan lagi tayo magkasama eh. Cellphone lang. Kasi kung hindi naman siya gumanda ang serbisyo, pwede ko naman siya papuntahin sa Maynila eh. Ba't ako pupunta rito, napakalayo, siya pupuntahin ko doon. Kasi yun ang main office eh. May reklamo, nandito yung tao. Doon kasi sa lugar nila doon sa diet, binababoy kami. Papuntahin mo yung tao rito, dito tayo mag-ayos. Kaya kung pinatawag yun, hindi kayo may endorsement yun. Respetuhin na kayo sa susunod o hindi. Ganun po lang ang kilos yan. Napakasimple. Kaya ang panawagan ko sa inyo, dahil naging karanasan ko at nagkaroon kami ng MOA, kung kayo'y kukuha ng insura, ang pakuha ninyo PAMI. Kasi pagka nagkaroon ng aksidente, wala pang isang linggo, ibibigay na yung kanilang bigay. Halimbawa natin, may biglang sumakay sa sasakyan mo, hindi mo naman pasahero, biglang bumitin lang doon, biglang tuwalo, na aksidente. Halimbawa, na aksidente, hindi mo naman pasahero yun naipit nung nasa huli, napatunayan na doon galing, o no fault, wala nang request, nakikita na yung computer, babayaran na 100,000 yun. Halimbawa naman ay natutulog, doon sa jeep, biglang nahulog, di ba? Babayaran yun, basta nasanog na sasakyan, kahit hindi pasahero. Yung mga nakapiti sa bubong, nahulog yun, babayaran yun. Kahit yung nakapiti? Oo. Wala, kahit ang punong-puno yung sasakyan mo, basta galing sasakyan. No fault yun. Kung ang namatay doon ay 3, di 300,000. Hindi po paghahati-hatihan yung 100,000. Tigi 100,000 yun. Pangalawa po, halimbawa yung CTPN. CTPN. Yung CTPN, na-aksidente, nakabundol ka. Di ba nung araw pag nakabundol ka, tatakas ka? Ayaw mong dalhin sa ospital dahil wala ka pambayad sa ospital. Kayo po, hindi. Dalhin mo sa ospital, kahit magkano bayaran babayaran po ng insura. Di ba nangyari sa iyo? Dahil ito po ay tumawag yung GP. Ang daming babayaran pero pinayaran na insurance lahat. Pero po ang insurance, may limitasyon. Magbayad. Ano? May limitasyon ang magbayad. Hindi, 100,000. Bawat tulong. Kung paano pasahero. Wala po naman. Kung ano yung nakano, basta 100,000. Pagpatay po. Pagpatay. Yung Pagpatay, buhay na pag yung buhay, ang daming Sa hinihingi iyo, requirements. binayaran lahat, di ba? Patay po sa kanya. Hindi patay. May naputulan ng paa. Yung pasahero namatay, 100,000. Pero pag kami na aksidente, papakita mo lamang yung tinatawag na lahat na ibang bawat resibo. photo na dali Babayaran po ng lahat yun. Halimbawa po naman ay may na-aksidente kayo, halimbawa sa CTPL, ay may nasagasaan kayo, o halimbawa na pinito ng paa, babayaran po ng yung hospital, bigyan lang yung bill, lahat. Yung halimbawa po naman ay nakulong yung driver, nakulong. Kasama yung sa piyansa, babayaran po ng insurance yun. Kaya nga po, ang laki ng benefit nung Yung insurance, paano? Pero walang yun. at saka lumalabas po doon, pag mga ayaw magbayad, halimbawa PAMI, ayaw magbayad, tumawag lang sa akin si Vice at saka ito, ultimatum, ako mismo. Kung gusto niyo, dalhin ko pa yung pinakang dito para paliwanag siya mismo. Sa akin po nangyari, isang taon ko bago na po yung claim. Baka unitrans naman sa iyo. Sinasabi ko nga sa inyo, Baka PAMI. Unitran. Sa mismo po hawak ng TFRB Insurance, kay GAP, Paligas Pay. Hindi, PAMI po ba o unitrans? Ay, Unitrans pala. Kaya nga ayaw Mahirap ko maningil doon. Mahirap maningil. Wala po kami magawa kasi pagkuha namin, pag hindi namin prangkesa, sila po ang nagbibigay ng Ay, insurance. hindi pwede yun. Sabi mo sa akin, mapatawag ko. Kaya nga pa sinasabi ko sa inyo, wala silang karapatan na ikaw ay makikita. Wala. Kaya nga kung meron nga kayo, pag meron nga kayo na natawag na license, Mahirap makasingil oo, doon. PABI at saka Unitran. Pero kung ang gusto din kayo PABI, wala silang right para papiliin. Si Unitrans, wala po kami magawa. Kasi pag nagbigay siya ng binibigay sa amin. Hindi totoo yun. Hindi totoo yun. Nationwide ang PAMI. Meron yun. Saan ba kayo nagpaparehistro?
Lugar dito. Ito po siya dito. Hindi, kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, yung satellite ay kayo na lang. At bibigyan mo namin, sa pamamagitan ng LTO Parve at ng LTO, pabibigyan ko kayo ng right. Para lumalabas, kayo na yung maglalakad. Yung mga ibang operator namin, pagkakaaway nitong fixer ng LTFRB, ay gumagastos pa sila doon. Isang unit lang, doon pa tumatakbo sa Legazpi. Kayo na Pag may personal na galit siya doon sa... Kayo na po ang tatakbo doon. At kung yung sinasabi mong fixer, at kung yung tao ng LTFRB, yung bigay mo sa akin yung pangalan, para ako mismo ay susunod sa LTFRB, na hindi natin kinikilala yun, bakit tayo nangaharas yun. Ang susulat na doon, ako na, hindi na kayo. Sir, actually, may nangyari na po yan na pinagkakaroon ko siya doon sa direktor sa Legazpi. So sabi ko, meron siyang mga regularidad na ginagawa. Yung hihingi siya ng mga dagdag doon sa aming mga bayarin. At sabi lang sa akin ng direktor, kumaga ako ng mga firma sa mga operator, papaalisin niya yan dyan. Ay, ang ginawa po sa akin, minaras ako, pinatawag ako sa provincial prosecutor ng Camarines Norte, si Villapuerte. Pinapatawag ako doon at dinidimanda raw ako dahil sinanong ko lang siya, siniraan ko raw siya sa Legazpi. Wala yun. Ginawa ko naman, hindi naman ako pumunta. Ang gawin natin doon, Pate, huwag na natin paniwalaan yung mga ganyong klase. Kaya nga po ang sinasabi ko sa inyo, magtayo tayo ng sarili nating opisina, kung pamang kayo ng 3,000, pwede ko na siya mag-video 1,500. Pagkatapos, yung sinasabi natin, yung federation na mismo ninyo ang kikilalanin ng LTFRB para mag-deliver doon. At bago dumating yung pagkakataon na yun, Maganda yun. at meron na tayong sulat na nanggaling na ng endorsement sa Maynila, papupuntahin ko po yung papupuntahin ko po si Press at saka kung ilan man yung representative ninyo ng mga officer, nahihingi tayo ng dialogue doon. Para ako mismo yung kasama ninyo na ito po yung aming kinikilala, ito po yung aming mga Federation President, at ito po ang aming mga gagawin, at may sulat po kami nang galing sa main office, ito po ang inyong kikilalanin. Kaya pag may dala po sila, ipare-receive lamang po sa inyo, at babalik po kami sa tamang panahon kung kailan ninyo natapos na yan. Di ba? Ganun po yung gagawin natin. Kaya huwag kayo matakot yung demanda, wala yun. Mandurugas na yun eh. Ano po ng bagyan. Sa amin po ay mga van, malimit po kami nare-renta, out of line. Yung po sinasabi sa kanina na grabe hinihingi sa amin charges. Kasi kumuha ako sa Legazpi, nagdirekta ako, nakakuha ko ng 10 days, ang hiningi sa akin 500. Pag dito kami nakuha sa DAE, yung isang permit na 5 days, 700 po ang charges. Kasi pinapatawan kami ng 200 na para pamasahe, and then yun namang notaryo, may notaryo ng 50 pesos, sinacharge kami ng 200. Ay mantalang ipumiperma sa notaryo nila, ay isyado ng LTFRB. Sila lang. Atty. De Jesus. So, grabe nang kitang ginagawa nilang hindi maganda. So, yun po sana magandang mal natin. Tama po yung sinasabi ni Radilona na magkaisa tayo at magkaroon tayo ng opisina. Isa na lang. Yung po isa po magandang kalahati na lang. Sir, ganito na lang siguro, sir. Permit nyo, isama nyo sa pagpaparesto ng ano nyo, may circular order niya, pwede nyo kuha ng operators permit in 1 year time. 1 year yun. Kahit saan mo talahin yung ban mo. Walang Basta ikaw lang dadala siya. Basta ikaw ang may-ari. Hindi, actual, ganito po. Kasi may mga driver po hindi naman operator, may driver kami. Kukuha ka ng permit. Nakuha kong permit. Mahal naman ang permit. Ang bili lang 120 lang sa Maynila. Sa LTFRB at LTO, na kayo na mismo. Kaya nga tayo ay hihingi ng isang dialogue na kasama kayo mga presidente. Na pamamagitan ng endorsement na nanggaling sa national. Irespeto ka. Oo. Iba yung dating mo. Iba yung dating mo. Gusto ko lang pag-ibabot sa inyo, ang extension office, kami po sa Campiyuda, ang bumigay sa region. Dahil padala dito. Para hindi po kami mahirapan na pumunta ng Legazpi. Ang ginawa po nito ni Sanchez ay tinutungan ang mga lahat-lahat na nag-a-apply. Gagastos ka doon ng 1,500 sa kanya 5,000, 2,000 sa pag-apply ng linya. Noon open pa ang linya. Kaya kami ni Vice President, Presidente, isinama ko yan doon.
Palagi may nakakausap doon ng radio, kaya sa Sanchez, kaya sa akin. Nagdidiyot ako doon kasama yung mga bawat transaksyon, pinukutungan niya ang pamasahe. Samantalang sila dala sa dito, patulungan kami. Pabayaan mo na si Yung Sanchez multicab, na magalit. yung lahat. Sa akin na lang siya magalit. Siya nag-process, Ang pinirahan gawin na ng lang lahat ng may natin. multicab dyan, nagkasaban. Ang gagawin po natin, i-general Ganyan na po, lang kaya pwede natin. natin yan tanggalin. I-general na lamang po natin. Tanggalan natin ganyan. Na- Wala mapirma. Tatanggalin na lang po natin si Sanchez. Pabayaan mo na nag-uutos sa national. Tama Para yun. iba yung dating. Tama yun. Walang personal na Walang personal galit sa na atin. parang lumalabas ano. Parang ang kalabanan niya. Ayaw ko itong ganyan sa akin at nandito niya. Hindi, ang kalabanan niya ay yung akto. Yes. Hindi kayo. Yes. Tama yun. Kasi i-general ko yung istorya eh. Hindi lang naman kayo eh. Kaya ang laban doon, general ang laban. Kaya lumalabas doon natin may itatayo. Ha? Tapos yung sulat ninyo para kay Sanchez, ibigay ninyo sa akin yung detalye na parang sumulat kayo sa akin as a national president. Tapos gagawa naman ako ng formal letter ko na i-attach ko yung complaint ninyo. Hindi ang lumalabas, ako na yung kausap doon. O hindi pwedeng hindi sagutin ni chairman yon. O pag sinagot kayo ni chairman yon, i-endorse ko yung sulat ko, yan. O di si Diluna ang kaaway niya, hindi kayo. Tama. Muna kayo ng opisina. Kung kayo pa, siguro yung 3,000 dito, may maupahan na naman kayo. Kahit na 2 mesa lamang ang laman. Parang, di Diba? ba? Merong isang apartment nakikilya. May apartment pag Oo. gano'n. Wala nang palaman. Mamaya pag tinuyo-tuyo pa kami dyan, hanapan ko pa kayo ng sponsor ng computer. Kasi pakita lang kayo ng gilas na kayo ay nagkakaisa. Igagaranti ko sa inyo, susuporta kami sa inyo para maging maayos kayo. Kapag naging maayos naman kayo, kahit 5 centimos, wala akong hingin sa inyo eh. Hindi, halimbawa sir, ganito. Meron talaga magkaisa na tayo dyan. Pupalag tayo. Malapit sa iyo. Pupalag tayo sa sekretary natin. Tapos wala na yung mga kapigyan. Bakit pa kami sekretary, may anak ka mga. Malay mo kung may anak yung super na sekretary, yun na kunin ninyo. Huwag naman yung tinatawag na sekretary na walang upuan. Kay presidente nakaupo yung sekretary. Magpapaproxy ako. Baka mag-file na kayo sa ICC. Alam mo, di bali na kayo mag-umpisa ng kaunti. Kaysa doon sa dumami ka agad kayo na lahat naman kayo, presidente ang utak eh. Di ba? Di bali na kayo lilima. Kung maganda naman yung servisyo ninyo, sila mismo ang pupunta sa inyo. Pero kung lahat naman kayo presidente, tapos ang iniisip ninyo lahat kayo na presidente ng federasyon, ay nangyayari pagka naghiwalay kayo, kanya-kanya kayong siraan, ay walang mangyayari sa buhay ninyo. Kaya very importante, may respetuhan kayo ng bawat isa sa inyo, yung kanya-kanyang uri ng katayuan. At yun naman pag kayo ng federation, yan naman federation, kaya ninyo itinayo para sa direktang benefit ng mga member ninyo. Diba? Direkta yan sa benefit ng member ninyo eh. Hindi yan, kasi pag federation na, direct, katawa ko. Ba't ang akto dumami? Naniniwala o ba kayo na umaabot na kami ng 400,000 nationwide? Pati nga mangingisda, sumapi na sa akin eh. Totoo yun, dahil gumagamit ng motor yun eh. Yung mga dipadyak. Hindi, bakit maganda yung mag-file kayo ng federasyon? Meron kayong presidente, meron kayong vice president, secretary, treasurer, etc. tsaka board. Pagka nabuo na ninyo yan, tapos sabayan kagad ninyo ng pagtayo ng opisina, para pagdating doon, mangungumbita tayo ng opisina ng gobyerno, doon kayo manumpa. O, hindi na respetuhin na yung inyong opisina, simple lang yan eh. Kumbitahin natin yung director ng dito, ng LTO, director. Mamaya, pag nahila mo pa yung mga taga-main office, dalhin ko rito para kumbitahin niya. May mga ganun tayong mga pagkakataon na pwedeng gawin. Ang very importante muna, makita natin sa may kinalaman sa transportasyong ahensya ng gobyerno, ay makita natin na tayo ay may sariling bahay. At bukod na ron, pinag-aaralan sa Maynila, hindi ka naman magkakaroon ng card
kung ikaw ay walang prangkisa na totoo at saka peke yung ORCR mo. Hindi ka mabibigyan ng card. Kaya yung card ay pwede mong ipakita doon sa LTO at saka doon sa police na ikaw ay dito mo na original ang dokumento mo. Kasi yung card ang magpapatunay. Kasi yung Department of Energy, yung pagbibigay ng card, member ang LTO, member ang police, at member ang LTFRB. Kaya sala yun. Kaya lumalabas, hindi ka mabibigyan ng card kung wala kang dokumento doon sa looban ng LTFRB. Kaya yung card, yung inyong sinabit na pangalan, sinicheck pa yun doon sa LTFRB at saka sa LTFRB. Para sa PPP at saka sa bus. Kami yun. Kaya nga po sinasabi ko sa inyo, yung card na yan ay piniki lamang yung pagpapile ko ng petition ng per increase nung bago magbakasyon. Di ba po na ano ninyo sa TV, nakita pa siya sa LTFRB na ako, dala-dala ko yung papel. Di ba, magpapile na ako. Ano sabi ng gobyerno? Maawa naman tayo sa taong bayan, sa April. Baka naman pwede na. Ay kapes maawa kayo sa amin, dahil bakasyon na. Etong Mayo, wala akong kaming kita. Dahil yung mga pasahero namin, mga estudyante, nabawas na yun, halos kalahati na lang, umabot na ng 47 pesos per liter. Di ba po? Kaya, sabi ko naman sa gobyerno, mag-isip kayo, magbigay kayo ng subsidy. Yan po yun na inaano natin. Kahit na po yan ay makuha ninyo sa isang buwan o pangalawang buwan at kayo ay nabigyan ng card, may lamang pong 1,050 yun. Kada? Isa, kada unit. Sa loob ng isang buwan lang. Sa buwan lang yun. Sa loob ng isang taon, isang buwan lang. Oo. Ito ang magiging advantage yun sa card. Yun o. Malinaw po yan. Kahit na po umabot sa susunod na taon, nabibigyan kayo ng card at totoo naman yung tinatawag na prangkisa ninyo, yung 1,050, makukuha ninyo sa pamamagitan ng card nyo. Dapat tutulungan. Mga baby, lang. Kung tayo po isang leader, hindi kailangan sa isang area lamang tayo na pwede mag-usap eh. Marami at iba-ibang problema na paghingi sa'yo ng tulong, may direkta kang pinupuntaan at tinatawagan. Di ba po? Di ba yung may kontak ka eh? Meron din po ako tinatawag na na-late lamang kayo. Marami na po kami pinag-aaral ng scholarship na anak ng tsuper, 4 years course. Hindi po yabang yan. Makikita ninyo sa website at YouTube yan kung paano sila nagpapasalamat at mga professional na sila. Meron din po ako ng grade 1 hanggang grade 6. Ang pinag-aaral po namin ay 250 na anak ng mga tsuper. Libre po ang sapatos, libre ang kapote, libre ang lahat. Pwedeng makahabol. Ay ngayon lang po kayo nakipag-usap at napasukan na. Baka pwede po makahabol. O gusto naman ninyo, meron ba dito na tinatawag na UP o tinatawag na university ng ano, kasi ano na eh, late na sa ano eh, 4 years course, scholarship. State college lang po meron dito. College ka? State college. Ano ba yan ka? Ano? Government. O yan, pwede yan. Yan dito sa tapat. Tapat. Polytechnic. Kasi kung ang nakakatakot naman po, sa dami naman na pinikwento ko sa inyo, pag medyo nabitin, galit, nakakatakot din eh. Diba? Para ba yung namumutang? Nung walang pera, namumutang. Nung pinautang mo, sinisigil na, iniiwasan ka na para ka may koto. Kasi iniiwasan ka, pero bayad. Baterya. O, ang bayad ninyo kapag ka may bumili. O, di may stock na naman kayo. Nagagawa po natin yon kung meron na kayong office. Gagawin po natin. Kasi nagagawa na po namin sa ibang lugar eh. Gusto namin gawin sa inyo eh. Sayang yung ano. I-ano natin yon. Pag-concentrate muna po tayo doon sa services. Pagtayo muna kayo ng federasyon ninyo. Maglagay ho kayo ng opisina. Pag may nakita na po kayong opisina, sabihin lamang ninyo sa akin para yung kalahati po ng upa
ay manggagaling, tutulungan ko po kayo na yung kalahati ay hindi na manggagaling sa inyo. Tapos yung tinatawag po natin na LTO at LTFRB ay makikipag-coordinate tayo, kayo na po ang mismo magpapile dun sa LTFRB para pasok na rin sa federasyon ninyo. Hindi po hindi po tayo yung magkikwentuhan ng parang kutsero lang. At gusto ko sana ay paglabas ko rito, may maikikwento na kayo sa akin na kayo ay meron ng tinatawag na tinatayong opisina. At yung pong nirereklamo ninyo na ng LTFRB, sumulat lamang kayo sa akin, ilagay ninyo yung pangalan na yon at saka yung kanyang kaunting mga ginagawa, address naman sa akin, at ako naman ay susulat sa LTFRB para pag-endorse ng LTFRB, susulatan yung hepe. Hindi pa na personal yung hepe. Diba? Gawin po natin yun ha, huwag tayo magkaksaya doon. Galing din sa inyo yun. Tayo mag-uusap noon. Siguro, i-recommenda ko si ito, kwan lang ha, rekomendasyon lang. Approval ito. Si Tael Siong, siguro siya, ipapalit natin kay kay Jack. Als Casio. Kasi siya ang unang nagkaroon ng problema. Then, ito pong hihinga natin kay Ka-Efren ay hindi natin po, para sa akin, sinususugan ko si sa amin na ito sa LTFRB na yung kung magre-represent tayo doon, kukunin natin ano yung mechanics nun, siguro din, bago tayo, yung dapat na i-assign natin na magiging layasan natin sa LTFRB, ay kailangan may pagkakaalam. Mag-training muna kung ano yung mga pangangailangan, ano yung kalakaran, magkano babayaran, katapos i-trace out natin kung magkano. Yung mga bawat babayaran natin at magkano lang magiging ano yung mga pera na talagang gamit magagastos magkano yung papasok sa federation. Ano pa yung susunod? Pag-uusapan akto ng sticker. Ang hihingi naman natin, tatanong ko kayo ng Efren, na ano naman ang pwede nyo ibigay sa amin na pagpapatunay na kami ay inyong membro. Magpapayag ba kami ng application sa inyo or whatever, anong formality? But very importante lang ay kayo ay gusto ninyo mag-member sa at bibigyan namin kayo ng ID na libre. Kasi yung ID na ibibigay namin sa inyo ay may mga area rin na pwedeng itulong sa inyo. Halimbawa namin, may ID kayo ng akto, bigla kayo inarkila, yung driver mo. Biglang halimbawa, hindi natin nakakala ay nagkaroon ng aksidente. Saan siya dadalhin? Di ba sa headquarter ng police? Pag tumawag kayo sa amin, or tumatawag, ako ang magpapatunay na mabuti kang tao eh. Di ba? Pag may organisasyon kayo, kilala yung organisasyon natin sa buong Pilipinas, at kilala rin naman ako ng personal, iba yung dating sa'yo. Di ba? Parang ganun yung isa sa mga may tutulong. At saka yung pong sticker na yan, hindi lamang ninyo dito makikita yan. Kahit pumunta kayo ng Maynila, nanlalakihan pa yan. Kasi may tulong yan eh. Yan po ay nakakatulong, hindi nakakapinsala. Ginagaranti ko po sa inyo. Pag pumunta kayo niya sa Maynila, pumunta kayo ng Tugigaraw, pumunta kayo sa Biela, pumunta kayo ng Quezon, pumunta kayo ng Lucena, pumunta kayo ng may mga ganyan. Pag nakita-kita kayo, magkakatulungan kayo. At dito po, ay katulad ng sinabi ko sa inyo, ay wag mo kung dito kayo, kumuha na rin po ako ng isang certification. Ha? Kasi kaysa ayaw ninyo, i-reject ko to. Kung gusto naman nyo, ibibigay ko sa inyo. Di ba? Tama po yon. Kaya ito po, pinagawa ko na yung mga sinagbit na pangalan ni para ginawa ko na ng certification. At bilang ang nakalagay dito, ipasa mo, yung una. Ako ang una, babasahin ko yung pinakabuod. Buod. Pinakilalaman. Pangalan ko Ang headline po ay heading. May logo sa kanan. Yung akto, may retrato pa ni Ka-Efren sa kaliwa. Ang akto po ay, ang gusto sabihin ay
Alliance of Concerned Transport Organization, ang National Headquarters 319 Maestran Pinang Street, Rodriguez Kumpa, Barangay Ligid, Tipas, Taguig City. Certification. I, the undersigned, would like to certify that ako, Mr. Harry Amrona, as Federation President of Camarines Norte Transport Federation of Jeepneys, Multicabs, and Aircon Vans, Cantra Pijema, and also a member of our organization, ACTO, thereby entrusting him to lead all ACTO members in the above stated federation. This further certifies that he has taken the oath under ACTO's bylaws and thereby ordering him, her, to follow friend. Pero kanina sana, itatanong ko, dahil kami ay magkakaroon ng opisina para bang meron kaming accreditation, baka siguro pwedeng sabihin natin na yung opisina namin ay accredited. May nakalagay kami para yung business permit. Oh, yun. Pagawa ko kayo. Yes. Pero, i-roll call mo kung nandito na. Ibigay kasi yun sinabi. Nakikita ko na yun. Ibigay na natin para makamaya kayo. Yung certification. Certification, babasahin ko muna siguro. I, the undersigned, would like to certify that. Kayo Yung ba? pangalan. Kayo ba? Mr. Arnel Bagaw as President of DAIT, Vice President Operation and President, and also member of Camarines Norte Transport Federation of Jeepneys, Multicabs, and Aircon Vans, Cantra Pijema, and our organization. Kita mo ang ACTO, ano ka agad? Operators and Drivers Association. Yung kay Mr. Hindi ko na babasahin, the same content lang naman. Pangalan na lang. Mapapaus ako. Ballpen na malinaw, wala? May ballpen na ano. Baka may sign pen ka dyan. Jose Nazario Resene as President of the Pasita. Siya yan. Ay, wala ito. Superman to. President at MCO Co-op. Pilipinas na kumain na yan. Cesar Estraves as President of San Lorenzo. Nagkaroon na tayo ng natulog-tulog na tayo, pag-order na tayo, paharapin na natin sa Albang? Harapin na natin. President of River Plus. Dito ba may sa tayo? Ay, walang baka nasa YouTube yan. Sa YouTube yan. Para lang pa. Tapos, Padalanin kayo ng picture, sige isa. as President of Adulat. Apo. Kasi gagamitin nila. Tapos natin siya.
Wala na. Ulit ako.